Nakita mo na ang testamento. Wala kang makukuha pag namatay ako. Umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Sa lahat ng mga taon, ibinigay ko sa iyo at sa pamilyang Ashford ang lahat ng meron ako. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Noon, ikaw at si Andrew ang nag-agawan para maging asawa kong kasama sa bahay. Hindi ka sana napili kung hindi na aksidente si Andrew. Alam ko na. Hanggang ngayon, siya pa rin ang iniisip mo. CJ, hindi ako hihingi ng kahit ano. Kung ibibigay mo sa akin ang pag-aalaga kay Lenny, aalis ako ng walang dala. Pag-aalaga kay Lenny. Nakakatawa naman. Nanay, sabi mo sa akin dati na si Andrew Somerton ang tunay kong tatay. Gusto ko rin gamitin ang apelyido niya. Hindi. Kayong dalawa. Nakalimutan kong sabihin. Matagal ko nang inilipat ang abo ni Andrew. Sa pamilyang Nitso, siya na ang pumalit sa pwesto mo. Kapag namatay ka, ipapakalat ko ang abo mo sa isang tambakan ng basura. Isa ka namang ulila, simula pa lang. Karapat dapat ka lang maging isang multong gala. Akala ko'y may asawa akong magalang at mapagmahal. Nagkataon palang biro lang ang lahat. Kinamumuhian ako ni Kelly. Inalagaan at minahal ko sila ni ng ilang taon. Anak pala talaga siya ni Andrew. Kung maibabalik ko lang ang lahat. Na-reincarnate ba ako? Ito ang ika-negatibo 23 kaarawan ni Kelly. Ito rin ang araw na pipiliin ng pamilya niya ang kanyang live-in husband. Andrew Somerton live-in husband candidate. Ito ay... Mga binibini at Ginoo. Ngayon ay ika-negatibo 23 kaarawan ni Kelly. Panahon na para magpasya tayo sa kanyang mapapangasawa, na siya ring magiging tagapagmana ng pamilya. Kelly, sabihin mo na sa amin, sino ang pipiliin mo, Tom Whitmore o si Andrew Somerton? Hindi nagkakalayo sina Kelly at Tom mula pa noong bata sila. Kung tatanungin mo ako, siya ang kanyang pipiliin. Binabati kita, Ginoong Whitmore. Andrew. Kung tama ang hinala ko, buntis na si Kelly, sa anak ni Andrew ngayon, at ako ang tangang walang alam, na iniisip lang na pakasalan siya. Ang tingin sa kanyang mga mata. Kapag namatay ka, ikakalat ko ang abo mo sa isang tambakan ng basura. Isa ka namang ulila, simula pa lang. Karapat dapat ka lang maging isang multong gala. Na-reincarnate din kaya siya? Dahil mahal mo ng mahal si Andrew, ako'y alis. Gino Ashford, Ginang Ashford, sa totoo lang, katamtaman lang ako. Hindi ako sapat para sa Kelly. Kaya nga. Ako'y umaatras. Umaatras siya, tamang-tama. Andrew, hintayin mo ako. Tapos na ang ating mga taon ng pag-aasawa. Mula sa nakaraan. Tom, ano nung sinabi mo, Gino Ashford? Dahil mahal ni Kelly si Andrew, ako'y dapat umatras. Ang heiress ng Ashford ay pinili ang tunay niyang pag-ibig. Dad, pinangako mo, ang asawa ko ay mamamahala sa Ashford Group. Bakit siya ang hahawak sa proyekto? Kelly, si Tom ang laging namamahala sa proyektong Brookfield. Mahihirapan ang stocks ng kumpanya kung iba ang kukuha. Wala akong pakialam. Asawa ko si Andrew.
At siya ang dapat mamahala sa proyekto. Tatay, mas pinagkakatiwalaan mo pa ba ang isang dayuhan kaysa sa sarili mong anak? Tatay, Ang proyektong Brookfield ang pangunahing focus ng Ashford Group. Bahagya lang namin itong nesecure sa ilalim ng pamumuno ko sa nakaraang buhay. Ito ang naging napakalaking break na kailangan nito, at naging top company ito sa Jackford. Alam na alam ito ni Kelly. Mukhang gusto niyang ibigay ang proyektong ito kay Andrew. Tom, sumama ka sa akin sa study. Tom, ang proyekto, Ashford. Hindi mo na kailangang sabihin. Naiintindihan ko, ipapasa ko ito, sa lahat ng mga taong ito, matagal kitang inasam. At hinubog bilang papalit sa akin, pero oras na para akong magretiro. Kailangan ko ng papalit sa family company. Alam mo rin naman, mas matigas ang ulo ni Kelly kaysa sa akin. Kapag nagdesisyon na siya, wala nang magbabago. Ashford. Naiintindihan ko. Narito ang lahat ng materyales at dokumento para sa pagpasa ng proyekto. Tom, ang pendant ay pamanang pamilya namin, pero ibinigay mo lang. Wala ka bang natitirang pagmamahal sa amin? Pagkakabit? nakita mo na ang testamento. Wala kang makukuha pag namatay ako. Umalis ka na kung alam mo ang ikabubuti mo. Nakalimutan kong sabihin. Inilipat ko na ang abo ni Andrew. Sa puntod ng pamilya matagal na. Siya na ang pumalit sa'yo. Kung mananatili ako sa pamilyang Ashford, maaari akong mamatay ng napakasakit balang araw. Dad, tapos ka na bang magsalita? Andrew, ang pendant ay mana ng aming pamilya. Ang sinumang may hawak nito ay may kapangyarihang kontrolin ang pamilyang Ashford. Ito ang simbolo ng kapangyarihan ng pamilyang Ashford. Sa pamamagitan nito, magmamayari ako sa pamilyang Ashford. Kelly. Nauna na si Tom at tinipon ang mga dokumento ng proyektong Brookfield. Dapat mo itong basahin. Pwede mo siyang tanungin tungkol dito kung may mga tanong ka. Andrew, napakahalaga ng proyektong ito sa pamilya ko. Dapat mo itong pag-aralan. Kung kaya ni Tom, kaya ko rin. Hindi ko kailangan ng tulong niya. Dapat na tayong pumunta sa kumpanya ngayon. Ang pinakamahalaga ay ilipat ang aking workstation sa opisina ng CEO. Sandali lang. Tom, nagbabago ka na ba ng isip? Tom, ako na ang tagapagmana ng pamilyang Ashford ngayon. Bilang isang talunan, wala kang karapatang sumali sa aming pangunahing proyekto. Tom, tumigil ka na. Naglalaman ito ng mga lihim para sa muling pagpapaunlad ng Brookfield. Mga pribadong kasunduan sa mga kaugnay na departamento at mga espesyal na probisyon mula sa ilang supplier. Kung ang mga probisyong ito at mga nakatagong termino ay mapapabayaan, ang kumpanya ay maaaring mawala ng hindi bababa sa $300 milyong. Ginoong Summerson, sigurado ka bang maayos mong mahahawakan ito? Kung ang proyektong ito ay mabibigo dahil sa iyong kawalan ng kakayahan at magdudulot sa kumpanya nang hindi na maibabalik na pagkalugi. Sa palagay mo, mamahalin pa rin ni Kelly ang isang talunan na tulad mo. Ako na ang bahala, huwag kang makialam. Tom. Tapos na ang paglilipatan ng proyekto. Simula ngayon, wala ka ng koneksyon sa Ashford Group. Maaari ka nang umalis. Sandali. Dahil hindi nakapasa si Tom, hindi na siya bahagi ng pamilya. Sa karapatan, hindi siya pinapayagang umalis na may dala. Kaya, pakiusap. Ibalik mo sa amin ang lahat ng ibinigay sa iyo ng pamilyang Ashford. Sa lahat ng mga taong ito. Kelly, tama ba ako? Ganoon din ba ang iniisip mo? Sigilan mo yan.
Nandito si Tom ng 20 taon, bahagi siya ng pamilya, kahit hindi niya pakakasalan ang Kelly. Paano mo siya paaalisin ng walang dala? Kelly, wala ka pa bang nararamdaman para sa kanya? Dad, tama si Andrew dahil napili na natin ang tagapagmana ng pamilya. Dapat na tayo'y magputol ng ugnayan. Sa natalong kandidato, Ginoong Ashford. Dahil ito ang gusto ni Kelly, igagalang ko ang kanyang desisyon. Gayunpaman, nararapat lamang para sa amin. Nalinawin ang mga bagay. Sa puntong ito, pinamamahalaan ko ang negosyo ng pamilya Ashford mula noong ako'y 18. 10 taon na yon. Ito ang proyekto sa Harbor Highway. Ang kabuang puhunan ay $670 million. Ang net profit ay $320 million. Ito ang Lynnhaven Redevelopment Project. $500 million ang ipinuhunan, na nagdala ng net profit na $300 million. Huwag mong kalimutan ang dalawang ito. Ang isa ay ang redevelopment project ng Brookfield, at ang isa pa ay ang Jackford Alleyway Project. Kapag pinagsama-sama mo, sa nakaraang dekada, ang kabuang kita na naibigay ko sa mga Ashford ay higit sa $2 billion. Tom. Hindi ko man lang naisip ang mga ginawa mo para sa pamilya ko. Ang mga Ashford ay sumuporta sa akin ng 20 taon, at nakapagbigay ako ng $2 billion para sa kanila. Tapos na ang usapan. Simula ngayon, ang mga Ashford at ako ay walang utang na loob sa isa't isa. Aalis ako ng walang dala. Mula rito, wala na tayo. Magaling magsalita. Pero nakalimutan mo. Utang mo rin sa mga Ashford ang suot mo ngayon. Kasama na ang suit na pinasadya. Mahigit $100,000 ang halaga nito. Ang relo dito ay hindi bababa sa $1 million. Huwag nating kalimutan ang sports car na limited edition, na hindi bababa sa $10 million ang halaga. Lahat ng meron ka, binili gamit ang pera ng pamilya Ashford. Kaya Mr. Whitmore, ibalik mo ang lahat ng meron mo sa pamilya Ashford. Kelly, sa lahat ng pinagsamahan natin, papayagan mo talaga si Andrew na ganito ang trato sa akin? Tigilan mo yan. Ako ang heir ng pamilya Ashford ngayon, at ako ang nagdedesisyon. CJ, walang dala ako nang dumating dito. At aalis ako sa parehong paraan. Tom, hindi mo kailangang gawin ito. Yan, Ashford. Ang patakaran ay patakaran. At ang pants mo. Tama na. Tom, babalik ka ba sa sinabi mo? Mula ngayon, ako na ang may hawak ng buhay ko. Ang pangalan ko ay Tom Whitmore. Wala na akong kinalaman sa mga Ashford. Mr. Whitmore. Inutusan kami ni Mr. Somerton na isauli ang lahat ng dala mo rito noong bata ka pa. Gusto niyang mawala ang kalat mo. Ang ibig kong sabihin, ang mga gamit mo sa tahanan ng mga Ashford. Nagawa lang naming mahanap itong lumang bisikleta.
Birthday mo ngayon at binigyan kita nitong bisikleta. Nagustuhan mo ba? Salamat! Sabi sa akin ni Mama, ikaw ang magiging asawa ko. Kaya, ang akin ay sa iyo rin. Nandyan siya. Claire Whitmore, ano ang pakiramdam na pinalayas ka ng mga Ashford? Ginoong Whitmore, ano ang pakiramdam na mapatalsik ng mga Ashford? Bilang isa sa mga kandidatong asawang titira sa bahay, ano ang pakiramdam na ma-disqualify ni MS, Ashford? Ginoong Whitmore, noong ikaw ang may hawak, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Pero ngayon, pinalayas ka na. May masasabi ka ba tungkol doon? Tabi, narinig ko nga na nawalan ka pa ng pantalon. Totoo ba yon? Tingnan mo siya. Boxer shorts lang ang suot niya. Syempre totoo yan. Umalis kayo dyan. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Somerton. Ang mga litrato ngayon ay magiging headline. Ano ba yan? Tumingin ka sa daan. Ginoong Whitmore, sandali lang. Sino ka? Ginoong Whitmore, ako si Cheryl mula sa Shawcorp. Cheryl. Ikaw ba ang kilalang Signa Shaw mula sa mundo ng negosyo? Ang pamilya Shaw ay tunay na prestigiyoso at matagal nang nakatatag. Sa nakaraang buhay ko, 10 taon ang inabot ko para makipag-ugnayan. Pero ngayon, siya mismo ang humanap sa akin. Ang reputasyon ko ay wala kumpara sa iyong kahangahangang kakayahan. Gusto ka sanang makita ng lolo ko. Pwede ba? Kinagagalak ko. Nasaan siya? Huwag niyo siyang pabayaang makatakas. Ang kakaiba, nakita ko siyang dito dumaan. Saan siya pumunta? Ay, naku. Isa Merton, nagawa na namin ang hiniling mo. Ang balita tungkol kay Tom na pinaalis ay magiging headline. Nakuha mo ba ang litrato niya nang umalis ng walang dala? Malinaw ba? Crystal clear. Magugustuhan mo ito, Isa Merton. Alam mo, sayang at hindi mo nakita kung gaano siya nakakadiri. Naka-boxers lang siya habang nagbibisikleta. Kakatwa. Karaniwan siyang mukhang mayabang kapag nakasot, pero isa pa ring nakakadiring talunan kapag hubot-hubad. Nang-ahas siyang magnakaw ng aking pag-aari, karapat dapat sa kanya yon. Andrew, ano nang pinagsasabi mo? Hindi ko talaga maintindihan. Okay lang. Malalaman mo. Kapag napanood mo na ang balita. Balita, ano nang ibig mong sabihin? Kelly, hindi yan importante. Pumunta na tayo sa kumpanya kapag handa na tayo. Sabik na akong akuin ang lahat ng pag-aari ni Tom. CJ, nasa mga kamay mo na ngayon ang Ashford Group. Ito ang sinasabi ko. Hoy, kumuha ka ng ilang tao rito, at itapon ang lahat ng gamit ni Tom. Huwag kang mag-iwan ng kahit ano sa kanya. Agad-agad, Lieutenant Ashford. Tom, lahat ng mayroon ka, ay akin na ngayon. Binigyan ko sila Tom at Andrew. Nang ganitong pen nang una ko silang makilala. Akala ko hindi na ito itatago ni Tom. Pagkatapos ng lahat ng mga taon. Ngayon, Kelly, ito si Tom, at ito naman si Andrew. Simula ngayon, ang mga batang ito ay titira sa atin sa bahay, okay? Hi mga bata! Naghanda ako ng regalo para sa inyong dalawa. Andrew, binigyan kita ng eksaktong ganitong pen noong bata pa tayo. Nasaan na ang sa iyo?
Matagal na yun. Ni hindi ko na nga ito naaalala. At saka, pen lang naman yan. Bilihan mo na lang ako ng bago. Kelly, sa wakas ay akin ka na. Mag-party tayo sa bahay natin bukas. Hinto na yan. Darating na ang mga bisita sa party. Maghanda ka na. Okay. Kung hindi dahil sa dating pagkakaibigan, hindi man lang makakapag-retain si Tom ng kanyang boxers. Kahapon, iginagalang pa siyang CEO. Ngayon, wala na siyang halaga. Nakakalungkot. Anong big deal? Ganyan ang kapalit ng pagiging alipin ng mayayaman. Anong nakakatawa? Hahaha. Akala ko hubot-hubad siyang alis. Nakakahiya talaga. Napakaganda. Talagang kahanga-hanga ito. Sulit na sulit ang pag-hire sa mga reporter. Mula sa iba't ibang media at mga paparazzi. Ano nang ibig mong sabihin? Pinakiusapan mo silang pumunta doon. Siyempre naman. Ang ganda nito. Ngayon, alam na ng lahat sa Jackford kung sino talaga si Tom. Walang maglalakas loob na pagtawanan ka. Dahil pinili mo ako kaysa sa kanya. Pumunta kayo sa pamilya ko kasama si Tom noong bata pa kayo. Sabay kayong lumaki. Ganon ba kalaki ang galit mo sa kanya? Mula pa noong bata tayo, palagi niya akong tinatrabaho sa lahat ng bagay. Ninakaw niya ang karera ko. At muntik na rin niyang nakawin ikaw. Si Tom ang aking kaaway. Siyempre, galit ako sa kanya. Kelly, wala nang mas mahalaga sa akin kundi ikaw. Walang masamang paraan. Kapag para sa iyo. Hindi ka galit sa akin, di ba? Masyado mo lang akong minamahal. Bakit ko naman ipagkakasama sa iyo yon? Kelly, ano bang nagawa ko para karapat-dapat sa'yo? Ay, ang tanga mo. Nararapat lang na mabuti ang trato ko sa iyo. Aray, ang tagong-tago ng lugar na ito. Parang mamamatay na ako rito ngayong araw na ito. Kelly, sasagipin kita. Kailangan mong manatiling gising. Malapit na tayo sa ospital. Nasaan ako? Ang boyfriend mo ay nagbisikleta ng 10 milya para dalhin ka rito. Ganap na pagod na siya at hindi makagalaw. Nagpapahinga pa siya sa labas. Ayos ka lang ba? Ikaw ba ang sumagip sa akin? Bakit mo pa to pinapanood? Naka-e-bike siyang hubad habang pinapanood ng lahat. Nakakahiya talaga. Buti na lang at nawala na siya. Kung hindi, magdudulot siya ng kahihiyan sa pamilyang Ashford. Ang sira-sira na nga ng bisikletang binigay ko sa kanya. Hindi ko akalain na itinatabi pa rin niya. Pero si Andrew ang nagligtas sa akin. Anong pinagsasabi mo? Wala. Ang ganda ng panahon nitong mga nakaraang araw. Mag-set tayo ng oras para lumabas. Pwede mo akong ihatid sa bisikleta mo. Tanggang tanga si Tom sa pagbabisikleta. Kung kailan may mga kotse naman siyang magagamit, hindi ako magbabisikleta. Hindi ko rin naman alam kung paano. Paano nangyari yun? Hindi mo alam? Oo, alam mo naman. Matagal na akong takot sa sakit, madaling mahulog sa bisikleta. Imposibleng matutunan ko yun. Pero hindi ba't sumakay ka ng 10 milya para dalhin ako sa ospital noon? Oh, alam mo ba, Kelly? Huwag muna natin pag-usapan to. Magsisimula na ang party. Kailangan kong asikasuhin. Hindi ako iniligtas ni Andrew. Hindi. Si Tom. Naliba ako ng buong panahon na ito. Hindi ako iniligtas ni Andrew. Hindi. Si Tom pala.
Hindi, impossible yun. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito sa pamilya, tanging larawan na naiwan ni Tom mula sa pagbabakasyon sa beach na ginawa namin noon. Ang kanyang sugat. Naalala kong kinain ko ng matindi. Pero wala namang mga peklat si Andrew. Tinanong ko siya. Pero sabi niya malabo ang alaala ko at mali ang naalala ko. Sa huli, hindi ko pala kinain si Andrew. Sa halip, si Tom pala. Palagi kong inisip na si Andrew ang nagligtas sa akin. Kaya nga ako nagkaroon ng nararamdaman para sa kanya. Nagkaanak pa ako sa kanya at pinapalaki siya ni Tom. Sa nakaraang buhay ko, sa wakas nakita ko na kung gaano ako kamali. Ginoong Somerton, sa wakas, ikakasal ka na rin. Kay MS Ashford pagkatapos ng lahat ng mga taon. Maligayang bati. Dapat kang dumalo sa aming kasal. Ginoong Somerton, bata ka pa at napakagaling mo na. Walang duda, mamamana mo ang posisyon ni G. Ashford. At itataas mo pa ang pamana ng pamilyang Ashford. Iniwan na ni G. Ashford. Sa akin ang lahat ng proyekto ng grupo. Hindi ko bibigwin ng sinuman. Habang pinamumunuan ko sila tungo sa mas malaking tagumpay. Si G. Whitmore ang humahawak sa negosyo ng pamilyang Ashford. Ngayong bigla mo na itong kinuha. May mga alalahanin ba tungkol sa mga tauhan? Walang kwenta si Tom. Tinanggal ko na ang lahat ng kanyang tauhan. At pinalitan sila ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Anong alalahanin pa ang maaaring umiral? Ginoong Somerton, handa na ang hapunan. Lahat, maupo na po kayo. Lubusan tayong magsasaya ngayong gabi. Sige. Hoy, sa lahat ng mga taong ito, laging nakaupo si G. Whitmore, sa upuan sa tabi ni G. Ashford. Hindi iyon nagbago. Pero si Tom ay itinapon na sa labas ng pamilyang Ashford, di ba? Anong nangyayari? Mag-iiwan pa ng upuan para sa isang tagalabas sa okasyong tulad nito? Nababaliw ka na ba? Paumanhin, Ginoong Somerton. Hindi ko naisip ng maigi. Aalisin ko na ito ngayon. Tigilan mo yan. Tigil na. Kelly, bakit ang tagal mo? Uulyanin na ang butler. Nakalimutan na nga niya na umalis na si Tom sa mga Ashford. Sinabihan ko na siya na alisin ang upuan. Isang upuan lang yan. Ano ng problema? Hayaan mo na. Kelly, anong ibig mong sabihin? Ayusin mo ng maayos. Huwag mong hayaang isipin ng mga tao na kulang sa kaunting delikadeza ang mga Ashford. Tama ka. Tama si Kelly. Masyado akong sensitive. Kelly, maupo ka na. Naghihintay na ang lahat. Hapunan lang ng pamilya ito. Mag-relax lang kayong lahat. Tagay, Tagay, tagay. Kelly, tikman mo ang isda, paborito mo. Andrew, ano ang nangyari sa'yo? Bakit may buto sa isda? Tingnan mo naman, sa edad mo, di ka pa marunong dumura ng tinik ng isda. Gusto na gusto mo ang isda. Anong gagawin natin mula ngayon? Ayoko ng isda. kalokohan yan. Paborito mo ang isda, hindi mo lang alam kung paano tanggalin ang mga tinik. Tinanggal ko na lahat ng tinik. Sa isdang ito, relax ka lang at kainin mo. Tuwing kakain ako ng isda, matyagang tinatanggalan ng tinik ni Tom yon para sa akin. Gayunpaman, ni hindi alam ni Andrew na hindi ko alam kung paano gawin yon. Tapos na ako. Kayong mga kasama, magpatuloy lang kayo. Uwi muna ako sa kwarto ko. Kelly, anong problema? Wala.
Medyo masama lang pakiramdam ko. Hindi ba ito ang kwarto ni Tom? Bakit nakabukas ang pinto? Nasaan na yung mga bagay na nandito? Nasaan yung diary ni Tom? Bakit wala dito? Nasaan yung mga damit? Yung binigay ko sa kanya na ayaw niyang isuot. Nasaan yung mga gamit ni Tom? Bakit ang linis-linis? Parang walang nakatira dito. Mr. Somerton, ang lakas mo talagang uminom. Sino ang humawak sa kwarto ni Tom? Sino ang humawak sa kwarto ni Tom? Sino ba ang humawak sa mga gamit ni Tom? MS Ashford. Inutusan kami ni Mr. Somerton na itapon ang lahat ng gamit ni Mr. Whitmore. Ikaw pala. Bakit mo ginawa iyon? Kelly, bakit ka nagagalit sa ganitong maliit na bagay? Kailangan ba yon? Halika. Sabihin mo sa akin. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo itinapon ang mga gamit ni Tom? Kasalanan ko ba? Si Tom naman ang nagsabi. Naalis siyang walang daladala. Nakakaabala lang ang kanyang mga kalat kung nandoon lang naman. Pinapakete ko na ang lahat ng kanyang gamit. Nasa tambakan na sa tabi ng kalsada. Ano ulit? Itinapon mo ang mga gamit ni Tom sa tambakan. May problema ba? Mga lumang damit at libro lang naman yun, di ba? Ayaw naman niya ng mga yun. Bakit pa kukunan ng espasyo? Ikaw. Hindi niya mismo gusto ang mga yun. Bakit pa kukunin? Ikaw. Kelly, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Wala na. Wala na lahat. Tom, naghanap ako ng matagal sa tabing dagat at pinili ang pinakamagandang mga tabibe para sa'yo. Wow! Sandali lang. Kelly, gusto mong kolektahin lahat ng dahon sa mundo, di ba? Makolekta tayo ng mga yon magkasama. Maligayang kaarawan. Para sa'yo ang journal na ito. Maaari mong i-record lahat ng mga bagay na gusto mo, ang mga alaala natin ng mahigit 20 taon. Ang pinakamagandang alaala ko kasama Tom ay basta-basta lang na itinapon sa basura. Ano nang akala mo sa sarili mo? Kwarto niya iyon, mga gamit niya iyon, ano nang karapatan mo? Ngayon na ang araw na magiging manugang na ako ng mga Ashford. Nanggugulo ka para sa isang dayuhan. Akala mo ba tama to? Dayuhan. 20 taon nang naninirahan si Tom kasama ng mga Ashford. Sabi mo, dayuhan siya. Umalis na siya sa piling ng mga Ashford. Kumpara sa akin, dayuhan siya. Sabay kaming kumain, nanirahan, at nagbahagi ng buhay. Magkasama kaming lumaki. Kahit hindi mo na siya maging kaibigan. Hindi ba dapat may natitira pang pagmamahal bilang magkapatid? Pero ano ang nangyari? Gusto niyang makipagkompetensya sa akin sa lahat ng bagay. Paano naging magkapatid? Kaya, nang umalis siya, agad-agad mong itinapon lahat ng kanyang gamit. At binura lahat ng bakas ng kanyang pagkatao. Andrew, wala kang puso. Kelly, nakalimutan mo na ba? Noon, ako ang pinili mo, hindi siya. Ikaw ang nagpauwi sa kanya nang walang-wala. Ikaw ang may gawa noon. At ngayon, sa ganyang ugali mo, anong problema mo? Tumahimik ka. Kelly, ang lakas ng loob mong sampailan ako. Mula noong bata pa tayo, hindi mo nga ako pinagalitan ng malala. Ngayon, sinasaktan mo ako dahil kay Tom.
Kelly, tama si Andrew. Umalis na si Tom sa pamilya Ashford at wala na siya sa atin ngayon. Tama, araw ito para ipagdiwang kayo ni Andrew. Hindi ba nakakatawa na mag-away tayo dahil kay Tom? Tama, ako ang nagtaboy kay Tom. Pinagbulag-bulagan ako sa paraan ng paghamak mo sa kanya. Ako rin ang dahilan kung bakit umalis si Tom sa mga Ashford na nakapangbahay lang. Napalibutan din siya ng mga paparazzi at mamamahayag at naging katatawanan siya sa internet. Sige na, tapos na yan. Wala nang saysay ang pagsisisi ngayon. Bakit hindi na lang natin pahalagahan si Andrew at magtulungan na pamahalaan ng maayos ang Ashford Group? Yan ang pinakamahalaga. Nawala na natin si Tom. Kelly, huwag mo namang itaboy si Andrew. Gayunpaman, gusto ko pa ring mabawi ang mga gamit ni Tom. Sabihin mo, nasaan ang mga gamit niya? Andrew, huwag mong kalimutan na kami ang mga Ashford. Asawa ka lang na nakatira rito. Wala kang karapatang mag-utos dito. Sabihin mo, nasaan ang mga gamit? Nasa tabi dapat ng mga basurahan. Itinapon kaninang hapon. Kelly! Kelly! Andrew, bitawan mo ako. Kukunin ko ang mga gamit ni Tom. Kelly! Nababaliw ka na ba? Dahil lang sa mga kalat ni Tom, iiwanan mo ako at lahat ng bisita ngayong gabi. Pwede mong itapon ang dignidad mo, pero ikaw si MS Ashford. Wala ka bang pakialam sa dignidad ng pamilyang Ashford? Bitawan mo ako. Hindi yan kalat. Ito ay... Ano yan? Wala yan. Makinig ka, Kelly. Ikaw ang nagpaalis kay Tom. Ikaw mismo ang nag-utos. Pinanood mo siyang umalis, di ba? Kahit anong gawin mo ngayon, walang kwenta. Hindi na siya babalik. Hindi mo ba matanggap ang katotohanan? Kelly, binabalaan kita. Kung maglalakas loob kang umalis ngayon, huwag mong sisihin ako kung... Anong gusto mong gawin? Gusto mo bang maging katulad ako ni Tom? At iwanan ang mga Ashford ng walang-wala? Hindi, ayaw ko. Ano ba itong si Andrew? Akala ba niya talaga na mapapalayas niya si Kelly ay magiging dahilan para maging head siya ng pamilyang Ashford? Ilang taon lang sa pamilyang Ashford. Nakalimutan na niya ang kanyang lugar. Isa lang siyang live-in husband. Sino ba siya para pilitin si Ingrid Ashford na umalis na walang dala? Hindi ba siya natatakot na ang mga Ashford ay palalayasin siya? Kelly, pasensya na. Mali ako. Hindi ko dapat ginalaw ang mga gamit ni Tom nang walang pahintulot. Hindi rin dapat ako sumigaw sa'yo. Kelly, napagtanto ko talaga ang aking pagkakamali. Hindi maganda ang panahon, at delikado sa labas. Kapag umayos ang panahon bukas, sasama ako sa'yo, okay? Masyadong mahuhuli na bukas. Gusto ko pumunta ngayon. Kukunin ko ang mga gamit ni Tom. Ngayon din. Kelly, Kakakumpirma lang ng relasyon ni na Kelly at Andrew, at nag-aaway na sila ng malaki. Paano sila mabubuhay ng ganito sa hinaharap? Hinaharap. Hindi natin alam kung meron nga. Tingnan mo siya, halatang nagsisisi siya. Ikaw, alamin mo kung nasaan si Tom, at pauwiin mo siya agad, para mapatahan si Kelly. Opo, sir. Nahanap ko na. Bakit wala ito dito? Wala rin dito. Saan kaya ito? Hindi ko na ito mahanap. Nawala ko si Tom. Huli na. Paano ko nakalimutan? Noong umalis si Tom, naiwan ang cellphone niya sa amin. CJ, walang dala ako nang dumating. At walang dala ako sa pag-alis. Tom, hindi mo talaga kailangang gawin ito. Yan, Ashford. Ang mga patakaran ay patakaran.
Simula ngayon, ako na ang magdedesisyon para sa sarili ko. Hindi na ako konektado sa mga Ashford. Tom. Pasensya na. Tigil. Nasaan ang mga bagay na ipinadala ng mga Ashford? Sabihin mo, nasaan ang mga gamit? Ang sinasabi mo ba ay, ang basura na itinapon ng mga Ashford? Kalokohan. Hindi iyon basura, iyon ang mga pinakamahalagang bagay ni Tom. Nandyan lang lahat. Kung may hinahanap ka, ikaw na ang maghanap. Nahanap ko na. Ano ang nangyari? Nasira lahat. Basang-basa lahat. Ano ang dapat kong gawin? Tom. Pasensya. Hindi ko naprotektahan ang mga bagay na iniwan mo. Umiiyak na naman si Kelly ngayon. Dahil, nakalimutan ni Andrew ang kanyang kaarawan. Ginawa ko ang paborito niyang cake. Pero hindi niya kinain. Andrew, alam kong hindi mo. Bakit ikaw? Nasaan si Andrew? Maligayang kaarawan, Kelly. Ginawa ko ang paborito mong cake. Para lang sa'yo, kumain ka. Umalis ka. Ayaw ko sa pangit mong cake. May lagnat si Kelly, 102 degrees. Nandito ako sa tabi niya buong gabi. Nang mag-umaga, normal na ang temperatura niya. Dumating ka ba para alagaan ako? O para magpakatamad-tamad lang? Matulog ka na kung gusto mo. Huwag kang nakatambay dito. Umalis ka na, bilis. Dumating lang si Andrew ng tanghali. At isang bukwet lang ang dala niya. Andrew. Kelly, okay ka na ba? Dumalaw ako sa'yo. Andrew, alam kong ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Pero mukhang masaya siya. Maraming rosas ang pinitas ni Kelly sa hardin ngayon. Gusto raw niyang ilagay ang kalahati sa isang florera at patuyuin ang iba. Natakot ako baka matusok siya. At gusto ko siyang tulungan pero sabi niya, Kelly, gagawin kong mga dried flower para sa iyo ang iba. Ikaw na ang bahala dyan. Si Andrew lang ang gusto kong gumawa niyan. Pasensya na. Tom, hindi ko alam na ang dami kong nagawa na nakasakit sa'yo. Pasensya na. Miss, aalisin na namin ang lahat ng kalat na ito. Ito ay... Kaya pala ito ang music box. Kaya ito pala ang music box. Kelly, hindi ba't matagal mo nang gustong magkaroon ng musical snow globe na hindi mo mabibili sa merkado? Tingnan mo. Bakit wala pa si Andrew? Ano ng problema? Hindi mo ba ito gusto? Ginawa ko ito ng mag-isa sa loob ng 1 buwan. Iwan mo na lang dyan. Andrew, ito ba ang regalong espesyal mong binili para sa akin? Gustong-gusto ko ito. Salamat.
Tom. Mali ako. Pasensya na. Dad, tulungan mo akong makabalik si Tom. Nagmamakaawa ako. Pinagsisisihan ko ito. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Tulungan niyo akong makuha siya pabalik. Kalimutan mo na. Pinahanap ko na siya sa lahat ng butler. Gusto siya ng mga show. At hindi na siya babalik sa atin. Bukod pa riyan, ikaw ang nagpauwi sa kanya ng walang dala. Napahiya siya ng husto. At palagi naman siyang mayabang. Hindi kanya patatawarin. Hindi. Ayaw kong maniwala. Ilang taon na kaming nagde-date at sobrang gusto niya ako. Basta't magsisi ako ng tapat at makiusap na bumalik siya. Sigurado akong patatawarin niya ako. Magkakabalikan din kami. Tom, simula ngayon, ikaw na ang punong tagapayo ng Shaw Corp. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang dapat mong gawin. Salamat sa tiwala ninyo, Ishaw Haya. Narinig kong hinahanap ka ng mga Ashford. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Ginawa kong assistant mo si Cheryl para pigilan ang anumang pagtutol. At bigyan ka ng mas malayang galaw sa trabaho. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Ako po ang nagpapasalamat. Kumusta kayong lahat? Ako si Tom. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Umalis ka at maligo ka ng mainit na tubig, Kelly. Huwag kang magkasakit. Andrew, bakit ka nagsinungaling sa akin? Kelly, ano bang pinagsasabi mo? Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Nang mahulog ako sa bangin, si Tom ang sumagip sa akin. Pero nang tanungin kita, kung ikaw ang sumagip sa akin, bakit hindi mo itinanggi? Desidido kang isipin na ako ang nagligtas sa'yo. Paano mo? Masisisi sa akin yun? Hindi mo itinanggi kaya nagsinungaling ka. Oo, nagsinungaling ako sa'yo, pero yun ay dahil lang sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Natatakot akong piliin mo si Tom, kung malaman mong siya pala ang sumagip sa'yo. Kelly, ako pa rin ang pinili mo. At alam ng lahat na ikakasal na tayo. Maging masaya na lang tayo, okay? Hindi ako magpapakasal sa isang sinungaling. Kelly, kumalma ka. Hindi na babalik si Tom. Nagpadala na ang tatay mo ng internal memo sa buong kumpanya. Binigyan niya ako ng buong autoridad sa Ashford Group. Gising. Ako lang ang pagpipilian mo. Bitawan mo ako. Sinong nagsabing wala akong pagpipilian? Pupunta ako kay Tom. Dadalhin mo ang anak ko. Hindi ka pwedeng umalis. Manatili ka para sa bata. Tom, nakuha ko na lahat ng impormasyong hiniling mo. Panahon na para magningning ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan. Halika na. Umalis ka. Akin si Tom. Cheryl, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Yan na Ashford, wala na akong kinalaman. Sa'yo at sa Ashford Group. Hindi ko alam kung bakit ka nandito. Pero ito ay Shaw Corp. Hindi ka pwedeng magwala dito. Humingi ka agad ng tawad kay Cheryl. Tom, galit ka pa rin ba? Nagkamali ako. Ang hirap para sa akin na makaalis sa bahay. Narito ako para humingi ng tawad sa iyo. Sumama ka sa akin pabalik sa bahay, pwede ba? Magpakatao ka naman, na Ashford. Nang umalis ako sa mga Ashford, malinaw na ang lahat. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tara na, Cheryl.
Hindi ka pwedeng umalis, Tom. Ano? May nangyari sa kumpanya? Ano nang nangyayari? Sabi nila, pinalitan mo ng sapilitan ang mga tuntunin sa pagbili. Nagrereklamo ang mga supplier. At tuluyan ng huminto ang produksyon. Ito ang inayos ni Tom. Bakit mo pinalitan? Ano ba ang balak mo? Babaliwin ko lahat ng pulisya ni Tom. Patutunayan ko na, ang mga desisyon ko ang pinakamahusay. Libo-libong beses akong mas mahusay kaysa sa kanya. Nasummarize ko na ang kanilang mga resources. At mga proyekto ng Shaw Corp. Pwede mong tingnan. Isa kang outsider na kakasali pa lang. At dati kang nagtrabaho sa Ashford Group. Makitid ang iyong pag-iisip at hindi ako sang-ayon sa iyong mga patakaran. Si Tom ay hindi isang outsider. Ang Ashford Group ay bumangon mula sa abo. Salamat sa mga pagsisikap ni Tom sa isang desperadong sitwasyon. Si Lolo at ako ay nag-imbestiga na. Lahat ng kumikitang proyekto ng Ashford Group ay itinayo ni Tom mag-isa. Ang kanyang kakayahan ay hindi dapat pagdudahan. Ngunit ang isang kumpanya tulad ng Shaw Corp ay nangangailangan ng matatag na pundasyon, hindi mga kalokohan ng maliit na bayan. Ang negosyo ng Shaw Corp ay nanatiling matatag sa loob ng maraming taon. Ngunit wala kaming anumang mga pambihirang tagumpay. Kaya nga oras na para gumawa ng ilang pagbabago. Kung sino man sa inyo ang hindi sumasang-ayon o hindi makasabay sa amin, maaari kayong umalis. Tama ang sinasabi mo, Inashaw. Ngunit kung gusto mo naming tanggapin si Tom, kailangan niyang magpakita ng mga resulta na talagang magpapapaniwala sa amin. Ano ang gusto ninyong gawin ko, mga Ginoo? Paano kung ganito? Mayroon kaming ilang mga proyekto sa ibang bansa na sinusubukan naming makuha. Kung kaya mong mapapirma sila sa loob ng isang buwan, maniniwala kami sa iyo. Kung hindi, Gayunpaman, dahil sa kung gaano kalaki si Emershaw at si Emershaw ang nagtatanggol sa iyo, maaaring hindi ka nila parurusahan, kahit na mabigo kang mapapirma sila. Kung nag-aalala ka, maaari akong pumirma ng isang EL agreement. Kung mapapanatili ko ang mga proyektong iyon sa ibang bansa, sasang-ayon kayo na hindi tututol sa anumang mga mungkahi ko sa hinaharap, at susuportahan ang mga ito ng buong buo. sige. Ngunit kung matalo ka, pumalis ka agad sa Shaw Corp. Sasagutin mo rin ang mga pagkalugi ng Shaw Corp sa panahong ito. CJ, deal. Ang Chief Advisor ng Shaw Corp, Tom, nakakuha ng maraming internasyonal na deal sa unang buwan niya. Mabilis ang paglaki ng Shaw Corp sa ibang bansa at tumataas ang stock nito. Isang linggo lang ang ginamit mo, habang sila ay nagtagal ng mga taon. Ano pa ang ibang pagtutol na maibibigay ng mga handle na yon? Tom, ang posisyon mo sa Shaw Corp ay magiging matatag sa hinaharap. Walang magdududa o tatutol sa'yo ulit. Naghirap ka nitong buwan. Tara, mag-toast ako sa'yo gamit ang kape. Dapat rin akong magpasalamat sa iyo. Sa suporta mo, Cheryl. Pero, galit na galit sa akin ang Andrew. Tiyak na ibabasura niya lahat ng ginawa ko sa Ashford Group. Kung ganun, maraming proyekto ang malulugi sa Ashford Group. Kapag nangyari yon, maaari naming kunin ang mga proyekto na gusto mo. Ilang proyekto na ba ang nasira mo sa buwang ito? Sabihin mo. Hindi ba't normal lang na may mga tagumpay at kabiguan? Wala bang maling desisyon na nagawa ang tatay mo? Ano ba yung ugali mo? Noong si Tom ang namamahala sa kumpanya, walang proyektong nabigo sa ilalim niya. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi ako kasing sipag ni Tom? Nasa opisina pa siya, sa alas 2 o alas 3 ng umaga araw-araw, ikaw. Huwag mong isiping hindi ko alam, na sinasabi mong nakikipagkita ka sa mga kliyente, pero nasa labas ka lang para magsaya. Tingnan mo ang sarili mo, tapos tingnan mo si Tom. Paano mo, maihahambing ang sarili mo sa kanya? Tom, si Tom lang ang laman ng isip at bibig mo. Kung gusto mo siya ng ganyan, bakit kasama mo ako? Bakit hindi mo na lang siya balikan? Akala mo ba ayaw ko?
Ayaw nga niyang makita ako. Ang huli na. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog. Tatay, nagsisisi talaga ako. Hindi ko dapat pinalaya si Tom. Naging nakakalaso na ang Ashford Group dahil kay Andrew. Kung hindi ako nagkamali ng pinili, hindi sana ito nangyari. Mabuting tao si Tom. Malaki ang inaasahan namin ng nanay mo sa kanya. Pero ikaw, ipinilit mong piliin si Andrew. Sige na. Nangyari na. Huli na para sa pagsisisi. Hindi huli. Ano? Tatay, ihingi ulit ako ng tawad kay Tom. Kilalang kilala ko siya. Matapat siya at ilang taon kaming nag-date. Hindi niya ako basta makakalimutan. Matigas lang ang kanyang panlabas na anyo at ayaw magpatalo. Kung makikiusap pa ako ng ilang beses, sigurado akong babalik siya. Pero kung malaman ni Andrew na nakikita mo si Tom, mag-aaway na naman kayo. Hello. Masamang balita. Binago ni Mr. Somerton ang kasunduan sa Brookfield Project. May kontrahon. 3 supplier ang sabay-sabay na nagsasakdal sa atin. Nasa labas sila ng gusali. Ano ang sinabi mo? Tatay, sandali. Tumawag ng ambulansya. Kelly, pumunta ka. Makiusap kay Tom. Kailangan siya ng Ashford Group. Okay na ngayon. Maligayang pagdating sa segment ng balitang pampinansyal ngayong araw. Kamakailan, ang Ashford Group ang naging focus ng atensyon. Ang minsan ay maluwalhating kumpanya ay nahaharap sa isang walang katulad na krisis. Tom. Ha? Iniisip mo pa rin ba ang Ashford Group? Ha? Hindi. Nagninilay-nilay lang ako. Mabuti naman. Oo nga pala. Matapos mong ipaalala sa akin, tinandaan ko ang mga proyekto na nawala sa Ashford Group at nagawa kong makuha ang lahat. Tom, bakit mo ako iniiwasan? Pinahinto mo pa sila sa akin. Mag-usap kayong maayos. Tom, bumalik ka sa pamilya ko. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Nagmamakaawa ka ba para bumalik ako? Dahil mahalaga ako sa'yo? O dahil may problema ang Ashford Group? At kailangan mo akong magligtas sa inyo? Siyempre, dahil mahalaga ka sa akin. Tom, pakiusap. Patawarin mo na lang ako. Ikaw lang ang talagang mahalaga sa akin. Lunga Ashford, naayos na natin. Ang utang natin sa isa't isa. Hindi pa. May dapat pa tayong pag-usapan. Ikaw ang sumagip sa akin noon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasalanan mo kaya nagkamali ako ng akala ng ilang taon. Sinabi ko naman sa'yo, pero noon, nakatuon ka lang talaga kay Andrew. Wala kang pakialam sa anumang sinabi ko. Hindi totoo yan. Nagkamali ako noon. Pakiusap, wag mo akong isumbat. Gusto ko talagang pakasalan ka. Kung hindi ka naniniwala sa akin, paalisin ko si Andrew ngayon din, at wala siyang matitira, hahayaan kitang maglabas ng galit. Pakasalan mo ako. Gusto mo akong pakasalan habang may dinadalang anak ni Andrew. Paano mo nalaman? Pinagbabatayang lohika, umalis ka. Hindi na ako babalik. Kaya pala ayaw mo akong patawarin. Dahil nababahala ka rito. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa bata. Tom, hintayin mo ako. Alam ko na. Sobrang mahal ako ni Tom. Naging mabagsik siya dahil sa selos. Sa pagbubuntis ko kay Andrew.
Si Andrew at ako ay talagang hindi meant to be mula pa sa simula. Hindi ko kayang panatilihin ang batang ito. At hindi ko rin dapat. Nasaan ka na? Bumalik ka na sa opisina. May problema tayo. Bakit mo ako pinipilit? Hindi ko sinasadya na hindi kayo mabayaran. Tumigil na ang trabaho sa construction site. Maayos naman ang trabaho namin. Bakit tumigil? Eksakto. Diretsuhin mo na. Ibigay nyo ang pera sa amin. Bayaran nyo kami. Bayaran nyo kami. Bayaran nyo kami. Hoy, Kelly. Halika rito. Bilisan mo, Kelly. Yan ang hinahanap mo. Siya ang tagapagmana ng Ashford Group. Empleyado lang ako. Ang proyekto ay natigil dahil sa mga polisiya mo. Paano mo ako maiipit sa gitna? Mga gago kayo. Mamatay kayo. Kung may kailangan ka, tanong mo sa kanya. Empleyado lang ako. Wala akong pakialam. Na-experience ko na. Ito dati. Bayaran mo kami. Bayaran mo ang pinaghirapan naming pera. Mag-ingat. Nandito ako. Okay lang, Kelly. Huwag kang matakot. Bayaran mo kami. Bayaran mo kami. Kelly. Pasensya. Hindi ako agad nakagalaw. Andrew, napangasawa mo kami. Trabaho mo ang protektahan ako. Paano ka naging takot at ipinush mo ako? Kelly. Kailangan ba maging masama ka? Ano? CEO ako ng Ashford Group, di ba? Kung may makakita sa akin na nabasa ng paint, ano ang sasabi nila? Maganda ba ito para sa pamilya mo? May isa pa akong problema sa'yo. Pumunta ka ba kay Tom? Gusto mo siyang makuha ulit? Magkita tayo sa hospital. Sige. Peter, gusto mo ba akong makita? Ibinigay ko sa iyo ang Ashford Group. Ganito ba ang pamamahala mo? Hindi ka ba pwedeng maging katulad ni Tom? Habang si Tom ang namamahala sa Ashford Group. Hindi kailanman may balitang ganito kasama. Ano ang nasa isip mo? Ano ang iniisip mo? Sa wakas ay naiintindihan ko na sa iyong mga mata. Si Tom lang ang mahalaga. Kunin mo na si Tom. Peter, alam mo ba na? Buntis si Kelly ng aking anak. Tanungin mo si Tom. Kung handa siyang lokohin. Ha ha ha. Ikaw, Tatay. Ipagamot siya agad. Kamakailan, ang Ashford Group ay sunod-sunod na, nilabag ang mga regulasyon, at ilang proyekto ang pinilit na itinigil. Samantala, ang Shaw Corp ay umabot sa bagong taas, sa pamumuno ni Mr. Whitmore. Ayon sa mga chismis, sina Mr. Whitmore at MS. Shaw ay may magandang balita. Tom, sumang-ayon ka na. Babalik ka kapag naasikaso ko na ang bata. Paano ka nahulog sa iba? Tom, napanood ko yung balita. Wala akong problema. Kung kayo ni Cheryl, umuwi ka na sa akin. At magsimula ulit tayo, okay? sinabi ko na sa'yo na hindi na ako ulit sa bahay mo. Paano ko babawiin ang sinabi ko?
Naayos ko na yung tungkol sa bata. Nagpa-abort na ako. Ang dami ko nang ginawa. Ano pa bang problema mo? Mali ka. Wala namang kinalaman ang pag-uwi ko sa mga ginagawa mo. Anong ginagawa mo dito? Gusto mong ibalik si Tom para palitan ako. Pag-uusapan natin to sa bahay. Walang puso ka, Tom. Pansamantala lang ang problema ng Ashford Group. Paano mo nakuha ang mga proyekto namin? Nababaliw ka ba? Ikaw ang walang kwenta. Ikaw ang nawalan. Wala yun kay Tom. Kahit hindi niya kunin, may kukuha rin. Ngayon, sinusipsip mo na siya? Sayang naman. Bakit hindi mo siya inalagaan noon? Kasama na niya ngayon si MS, Shaw. Wala ka na sa kanya. Tama na. Ayusin niyo iyang problema niyo sa bahay. Huwag kayong mag-away dito. Bulag ako noon. Paano ko hindi nakita ang kahayupan mo? Palagi mong kinukuha ang credit sa trabaho ni Tom noon. At nagpanggap kang nakasagip ng buhay ko. Para lokohin ako at makipagtalik sa iyo. Nagsasabuatan ka ba sa pamilya ko mula sa simula? Ikaw ba ang nag-setup sa amin ni Tom? Si Tom lang ang tunay sa akin. Ang nararamdaman niya para sa akin ay dalisay. Andrew, nagsisisi ako na hindi ko agad nakita ang tunay mong kulay. Kelly, ngayong nalaman mo, ano ang magagawa mo? Para sabihin sa iyo ang totoo. Maayos ang naging takbo ng mga bagay. Noong una kong nakipagtalik sa iyo. Dahil may idinagdag ako. Sa wine mo. Walang hiya ka, Andrew. Ako'y makikipaghiwalay sa iyo. Gusto kong umalis ka na walang dala. Makikipaghiwalay sa akin? Kelly, napag-isipan mo ba ang mga bagay? Hindi ka na, isang babaeng mayaman na dalisay at walang bahid. Nagdadalang tao ka ng anak ko. Sino pa bukod sa akin ang gusto sa'yo? Hindi ka karapat-dapat magkaroon ng anak sa akin. Bago ako dumito, pinatay ko ang bata. Kelly, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang iyan? Kahit hindi, isa pa ring Ashford ang magiging anak niya. Wala siyang kinalaman sa'yo. Kailangan mong maintindihan, isa kang asawang nakatira sa bahay ng pamilya. Manatili ka sa lugar mo. Tom, iba ka. Kapag ikinasal na tayo, ang mga anak natin ay magdadala ng iyong apelyido. Kelly, gagantihan kita. Kung paano mo ako trinato. Huwag kang magsisi at huwag kang lumapit sa akin na nakaluhod. Tom, hindi na magiging hadlang si Andrew sa pagitan natin. Sumama ka sa akin pa uwi, okay? Ginang Ashford. Ingat. Tom. Para ipagdiwang ang pagiging pampublikong kumpanya ng ating subsidiary sa ibang bansa, magkakaroon tayo ng isang piging. Sinabihan ako ni Lolo na sunduin ka. Na pala. Samahan mo palabas ang babaeng ito. At huwag mo na siyang papapasukin dito sa hinaharap. Opo. Umuwi na po kayo, Ginang Ashford. Hindi ako susuko. Makakahanap ako ng paraan para makadalo sa piging mamayang gabi. At sasabihin ko sa lahat na, ako ang nobya ni Tom. At siya'y sa akin. At sa aking pamilya. Ginoong Whitmore, makitid ang isip ko noon. Hindi na ako muling magsasabi ng anuman tungkol sa mga patakaran ninyo. Nga. Bata ka at may kakayahan, Ginoong Whitmore. Sa hinaharap, hindi na natin kailangang mag-alala. Tungkol sa Shaw Corp sa ilalim ng iyong pamumuno, tama ka. Ang mga kabataan ay lalamang sa mga tulad naming matatanda. Pwede na kaming bumaba. Masyado kayong mabait, mga Ginoo. Posible ang mga resultang ito salamat sa matibay na pundasyon na itinayo ninyo para sa Shaw Corp. Naniniwala akong mas gagaling pa tayo sa hinaharap. Hindi bibigin ng Shaw Corp ang pagsisikap ni Numan. Heto! Para sa Shaw Corp. Para sa Shaw Corp. Tom.
Anong iniisip mo? Wala masyado. Parang hindi lang totoo ang pakiramdam. Hindi ko inasahan na ang Shaw Corp ay ganoon kabilis yumaman sa loob ng 1 taon. Lahat iyon ay dahil sa iyo. Kelly, natapos ko na ang isa pang mahalagang proyekto at nag-reserve ako sa isang magarbong restaurant ngayong gabi. Magdiwang tayo, ano sa tingin mo? Ano nang dapat ipagdiwang? Ang proyektong ito ay nakasalalay lang sa ating mga resources. Kung si Andrew ang gumawa, baka mas magaling pa siya sa iyo. Bakit ang yabang-yabang mo? Kel. Nakamit ng Shaw Corp ang mga resultang ito dahil sa matibay nitong pundasyon, pati na rin sa iyong diwa. Iyon ang nagpalakas sa akin. Palagi kang mapagpakumbaba. Pero ayokong makinig ng mga formalidad ngayong araw. Cheryl, nandyan ang ilan sa mga kasosyo natin sa negosyo. May inuman ako sa kanila. Ginoong Wallace, maligayang bati. Ikinagagalak kong makasama kayo sa trabaho. Tom, ang pagpapalista sa publiko ng ating subsidiary sa ibang bansa ay simula pa lang. Gusto kong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama mo. Pero hindi bilang isang kasosyo sa negosyo. Gusto kong maging ako mismo. Alam mo naman yan. May madilim akong nakaraan. Ano ang pakiramdam na ma-eliminate ni MS Ashford bilang kandidato para maging live-in husband? Ginoong Whitmore, malaki ang kapangyarihan ninyo. Noong namumuno pa kayo sa Ashford Group, ngayong pinaalis na kayo, ano ang masasabi ninyo? Alam ko, ano naman? Ang nakakahiyang nakaraan ko ay makakasama sa Shaw Corp at ikakasama ng imahe mo. Mga maling akala lang yan. Iba ako, alam ko kung anong klaseng tao ka. Tom, karapat dapat kang tratuhin ng may sinseridad, at handa akong maging taong yun. Hindi ka pinapahalagahan ng iba. Pero ako, oo. Pero ako, Nakita mo. Gusto mo rin ako. Di ba? pero ako, Tapos ka na. Kung hindi pa, pwede kang magpatuloy. Pero hahalikan kita isang beses. Sa bawat sinasabi mo. Cheryl, magaling ka. Pero, hindi ako sigurado kung naniniwala pa ako sa pag-ibig. Magtiwala ka lang sa akin kahit isang beses. Isang beses lang sapat na. CJ, Parang totoo ang mga chismis. May magandang balita tayo kay MS Shaw sa lalong madaling panahon. Hahaha. Lil Whitmore at Emma Shaw ay talagang magkatugma. Hahaha. Mr. Shaw Sr., kailan mo kami iimbitahan? Sa kasal nila? Siyempre, hindi ko makakalimutan kayong lahat. Umusog kayong lahat. Cheryl, bitawan mo si Tom. Cheryl, bitawan mo si Tom. Ako ang nobya ni Tom. 20 taon siyang namuhay kasama ng pamilya ko. Magkababata kami at sabay kaming lumaki. Kung may delikadeza ka lang, iiwan mo siya. Enda Ashford, wala na akong kinalaman. Sa'yo o sa pamilya mo. Kahit ano pa ang mangyari. Sa kinabukasan namin ni Cheryl, decision ko yon. Pigilan mo na ang paggulo sa buhay ko. Tom, naaalala mo pa ba itong diary? Dito mo isinulat ang maraming alaala natin. Nakalimutan mo na ba? Minsan sinabi mong titipunin mo ang lahat ng dahon. Sa mundo kasama ako. Sabi mo, laging magiging mabuti ang trato mo sa akin. Wala na bang saysay yun? Tingnan mo, ikaw mismo ang gumawa nito para sa akin. Ito'y natatanging snow globe. At isang buwan mo tong ginawa. Nasugatan ka pa nga ng kamay. Tingnan mo. Bakit nasira? Pinagawa ko ito. Ano nang nangyari? Tom, iwan na natin sa nakaraan ang mga masasamang alaala. Kung babalik ka, susundin ko lahat ng sasabihin mo, okay? Lil Ashford, magpakatao ka naman. Halika. Samahan mo siya palabas. MS Ashford.
Tom, tigilan mo na iyang pagpapanggap. Akala mo ba naging mas mabuti ka nang iwan mo ang pamilya ko? Huwag kang mangarap. Isa ka pa ring live-in husband ng mga Shaw. Ang kapal ng mukha mo. Kelly, makinig kang mabuti sa akin. Hindi live-in husband si Tom. Pakakasalan ko siya at isasama ko ang Shaw Corp sa akin. Hindi ito pwedeng mangyari. Nagsisinungaling ka sa akin. Ikaw lang ang tagapagmana ng mga Shaw. Ikakasal ka ba at hahayaan mong isang dayuhan ang magmana ng napakalaking yaman ng mga Shaw? Paano papayag si Shaw Dithsi sa kalokohang ito? Gusto kong pakasalan ang taong mahal ko. Walang kinalaman iyon sa mga anak o ari-arian. Kaya kailanman ay hindi ko pahihintulutan ng minamahal ko na magkompromiso bilang isang hamak na live-in husband. Cheryl, ako na ang bahala. Mga kasama, sigurado akong alam niyong umalis ako sa pamilyang Ashford nang walang dala. Kaya ngayon, nais kong ipahayag ng isang huling beses na wala na akong kinalaman kay Ginang Ashford o sa pamilyang Ashford. Narinig mo ba yon, binibining Ashford? Mangyaring itigil na ang pang-aabala sa akin sa hinaharap. Akala mo ba basta-basta mo na lang ako puputulin? Tom, ulila ka. Kung hindi ka namin inampon, namatay ka na sana sa kalsada. Wala ka na sana ngayon. Kung hindi ka namin sinanay, ayaw ka ng Shaw Corp. Hindi mo na kailangang bumalik, pero kailangan mong bayaran ang utang. Sa pagpapalaki sa iyo sa loob ng 20 taon. Inalagaan ako ng mga Ashford sa loob ng 20 taon at nakapag-ambag ako ng mahigit $2 bilyon para sa kanila. Maraming beses ko nang nabayaran ang mga Ashford. Wala na akong utang sa inyo. Kahit na nabayaran mo na ang utang, paano naman ang relasyon natin? Tom, magkasama tayo sa loob ng 20 taon. Wala ba iyon? Alam kong marami kang pinagdaanan. Pero hiwalay na ako ngayon kay Andrew. Tom, tigilan mo na ang pag-aarte. Sumama ka na sa akin, okay? Sa sandaling umalis ako sa inyong pamilya, ipinasya kong talikuran ang lahat. Ito ay handaan ng Shaw Corp. Hindi welcome ang mga dayuhan. Binibining Ashford. Mangyaring umalis ka na. Kung may oras ka para magingay, dapat hanapin mo ang taksil at suriin ang mga talaan ng kumpanya mo. Baka hindi ka handa pagdating ng panahon. Andrew, anong ginagawa mo? Tinatanong kita. Ang pinakamalaking proyekto ng Shaw Corp, ang Brookfield Project, ay iniimbestigahan dahil sa paglabag sa regulasyon. Nawala na sila ng mahigit $1 bilyong. Mabilis na bumababa ang halaga ng shares ng Ashford Group. Kasalanan mo itong lahat. Ang Brookfield Project ang pangunahing proyekto natin. Nakuha mo lang yan dahil ako ang naggarantiya sa iyo kay Dad. Ngayon, winasak mo ng tuluyan. Ang pamilya mo, wala man lang ibinigay sa akin na kahit anong resources. Paano mo ako masisisi? Napakaliit ng budget. Wala akong kinita dyan. Magtatrabaho ba ako para sa inyo ng libre? Gumawa ka ng peking dokumento ng paglilipat ng ari-arian? Krimen yan. Gusto mo bang isama mo ang Ashford Group sa pagbagsak mo? Ipinag-uutos ko na sumuko ka ngayon din. Ibabalik ko si Tom. Hindi natin pwedeng mawala ang Ashford Group ng ganito. Gusto mo bang makulong ako? Panaginip lang yan. Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Bakit naman hindi? Ang Ashford Group ngayon ay isang hungkag na balat na lang. Baka magbangkarote ka anumang oras. Akala mo ba ikaw pa rin ang tagapagmana ng Ashford Group? Ano? Tigilan mo na ang pagpapantasya. Gago ka. Papatayin kita. Ingat, Ashford. Masamang balita. May nagkumpulan na ng mga tao sa labas ng opisina. Nandito sila para maningil ng pera. Ano? Iluwat Ashford, mas mabuting magtago ka. Hindi na sila mapipigil ng seguridad sa baba. Magsisilupasak na sila rito. Hoy, Bitawan mo ako.
Ito na lang ang natitirang pondo ng Ashford Group. Hindi mo ito pwedeng kunin. Umalis ka. Ilang taon akong nagpakapagod para sa pamilya mo. Karapat dapat ako sa perang ito. Perang ito ng pamilya ko. Hindi mo ito pwedeng kunin. Ng pamilya mo? Pinaghirapan ko ito ng mag-isa. Nasa karapatan ko talagang kunin ito. Binigyan ka namin ng lahat ng meron ka. Paano mo nagawa ang isang bagay na walang puso? Ako, walang puso? Ang pamilya mo ay gumawa ng maraming malupit at walang pusong bagay. Akala mo ba hindi ko alam? Matagal na ninyong pinili si Tom bilang live-in husband at tagapagmana ng Ashford Group. Pareho tayong lumaki kasama ang pamilya mo. Bakit sa kanya mo ibinigay lahat ng resources? Kung hindi ako gumamit ng ilang daya, hindi mo sana ipagkanulo si Tom para piliin ako? Ha? Tigilan na natin ang pag-uusap tungkol sa kalokohang ito. Habang ikaw ay masayang-masaya sa akin, pinatagal mo lang si Tom. Ano ang tawag sa iyo nun? Ang pinagsisisihan ko sa buhay ay ang pagkamali sa basura. Bilang isang mahalagang bagay, iniwan ko si Tom para sa'yo. Walang saysay ang magsalita pa. Umalis ka kung gusto mo. Pero hindi mo pwedeng kunin ang pera. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Sige. Pero huwag mong kalimutan na kahit nawasak na ang pamilya mo, hindi bababa sa ito ay umiiral pa rin. Kung tatawag ka ng pulis at ilalantad ang mga bagay na ito, baka tuluyang mawala ang pamilya mo. Magkasama tayong bumagsak. Tumatawag na ako ng pulis. Ha? Mukhang ang Ashford Group, dahil sa paulit-ulit na paglabag sa mga regulasyon, ay nahulog sa krisis. Marami sa kanilang mga proyekto ang pinahinto ng mga otoridad. Bayaran ninyo kami. Bayaran ninyo kami. Ibayad ninyo ang pera. Ashfords, lumabas kayo ngayon din. Ibalik ninyo ang pera namin. Ashford Group, mga linta kayo. Mga linta. Wala kayong konsensya. Malaki ang pamilya ko. Ibalik ninyo ang pinaghirapan kong pera. Ibalik ang pera ko. Bayaran niyo kami. Bayaran niyo kami. Tigilan ninyo ang pagsira sa pinto. Bayaran ninyo kami. Bayaran ninyo kami. Tigilan ninyo ang pagkalampag. Bayaran ninyo kami. Tom, bumalik ka at iligtas mo ako. Hello, ang numerong tinawagan ninyo ay wala na. Tom, paano mo nagawang putulin ng ganap ang nakaraan mo? Nagsimula ka na ng bagong buhay, ako. Ano ang gagawin ko? Aray. Araw-araw, trabaho lang ang inaatupag mo. Dapat alagaan mo ang kalusugan mo. Alam mo namang napakalakas ko. Ang kulit mo. Nakausap ko na si Lolo tungkol sa kasal natin. Ano raw ang sabi niya? Alam kong galing ako sa simpleng pamilya. Hindi ko masyadong matutulungan ang mga siyaw. Naiintindihan ko. Kung tututol siya. Ano bang pinagsasabi mo? Natutuwa si Lolo. Pinagmamadali pa nga tayo. Pag ikinasal na tayo, iaabot niya ng opisyal sa iyo ang Shawcorp at magre-retiro na para maglibot sa mundo. Talaga? Ang galing naman. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya bibigyan. Kelly, napakahirap ng pinagdaanan ng tatay mo. Para sa Ashford Group sa buong buhay niya. Balak niyang mag-enjoy sa kanyang pagtanda. Ma, hindi ba gumagaling na si Dad? Pag gumaling na siya, maghanap tayo ng tahimik na lugar sa kalikasan. At doon tayo manirahan malayo sa mundo. Kelly,
Wala na bang pag-asang magkabalikan kayo ni Tom? Kamakailan lang, inanunsyo ng Shaw Corp na ang kanilang punong tagapayo na si Tom, at ang kanilang tagapagmana, si Cheryl, ay magpapakasal na sa lalong madaling panahon. Kelly, dahil wala na tayong pag-asang kay Tom, mabuhay ka na lang ng maayos. Kasama si Andrew pagkalaya niya sa bilangguan. Ang dating CEO ng Ashford Group na si Andrew, ay ngayon nahaharap sa habang buhay na pagkabilanggo na naging sentro ng maraming atensyon. Dad. Tom, narito ka na rin. Miss, umalis na po kayo kagad. Hindi ako aalis. Tom, bumaba ka sa sasakyan. Kailangan kitang makausap. Ano ba yon na Ashford? Ang tagal na nating hindi nagkita. Tom, pwede ba kitang makausap? Malinaw na ang sinabi ko. Wala na akong kinalaman sa pamilya mo kung ang usapan ay ang nakaraan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Tom, nagkamali ako noon. Marami akong pinagsisisihan. Hinahanap kita nitong mga nakaraang araw. Pero hinadlangan ako ng mga show na makipag-ugnayan sa'yo. Naghintay ako rito ng isang araw at gabi para lang makita ka. Gusto kitang humingi ng tawad ng harapan. Mag-usap tayo sa loob, pwede ba? Saglit lang, pakiusap. Hindi na kailangan. Kalimutan na natin ang nakaraan. Pero hindi ko makalimutan. Hindi ko kaya. Nagkamali ako, totoo. Andrew, hindi siya kasing galing ng inakala ko. Nagsinungaling siya sa akin. At sa pamilya ko, sinira niya ang Brookfield Project. At iniwan ang kumpanya sa kaguluhan. Nagalit ng husto si Dad kaya na-ospital siya. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko ngayon. Wala akong kinalaman sa mga bagay na yan. Kung yan ang gusto mong sabihin, maaari ka nang umalis. Hindi. Tom, Kelly, matagal-tagal ka na rin hindi tumawag sa akin ng ganyan. CJ, nakikinig ako. wala na akong balak pang sabihin sa'yo. Pero ang patuloy mong pang-aabala ay nakakaapekto sa buhay ko. Dapat nasa bahay ako ngayon. Kumakain kasama ang taong pinakamahal ko. Pwede rin akong maging kasintahan mo. Nabigo kita. Marami akong utang sa'yo. Hayaan mong bayaran ko iyon sa buong buhay ko, okay? Bubuhayin mo ang buhay mo para lang bayaran ako. Paano naman ang nakaraan kong buhay? Paano mo yon babayaran? Kaya ikaw rin ay isinilang na muli? Sa nakaraang buhay ko, pinamahalaan ko ng maayos ang Ashford Group at pinaunlad ito. Inalagaan kita ng mabuti, at ako pa nga. Ang tumulong sa'yo na palakihin ang anak ni Andrew. Pero niloko mo ako hanggang sa ako'y mamatay. Gusto mo pang durugin ang mga buto ko. Ano ba nang ginawa ko sa'yo? Nagkamali ako. Tutu. Hindi. Paano naging kasalanan mo to? Kasalanan ko. Hindi ko dapat sinubukang lumapit sa'yo. Dahil mahal mo si Andrew, dapat. Pinagpala na lang kita. Hindi, Tom. Ikaw pa rin ang gusto ko. Nagkamali lang ako, akala ko si Andrew ay ikaw. Kaya ako nagkamali. Tom, nabigo kita sa nakaraang buhay. Pabayaran mo sa akin ng doble sa buhay na ito, pwede ba? Pasensya na. Sa paningin ko, ang nararamdaman mo para sa akin ay walang halaga. Masaya na ako ngayon kay Cheryl. Mahal namin ang isa't isa. At pareho naming iniisip na hindi mapapalitan ang isa't isa. Tom, hindi ko lang nakita kung sino ka talaga. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Pinalaki ka ng pamilya ko, may utang ka sa kanila. Hindi mo ba ako bibigyan ng kahit isang pagkakataon? Binayaran ko na ang utang ko sa mga Ashford sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, umalis ako ng walang dala. Wala akong utang sa pamilya mo. Kelly, ingatan mo ang sarili mo sa hinaharap. Tom,
Sige na. Huwag kang umalis. Tom, hintayin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tom, Kelly, nagkakabit-kabit na tayo sa dalawang buhay. Pagod na ako. Sana ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Bumalik ka na. Anong nangyari? Malungkot ka ba ngayon? Wala lang. Nakasalubong ko lang. Yung isang taong walang kwenta. Lalo tuloy akong naisip na dapat mas pahalagahan kita. Anong gusto mong kainin mamayang gabi? Ako ang magluluto. Kahit ano nang lutuin mo, gusto kong kainin. Sige. Ayaw mo bang kumain ngayong gabi? Gusto ko. Tom, narito ako para pakasalan ka. Matanda na ako ngayon at sa wakas ay makikita ko na si Cheryl na ikakasal. Tom, kailangan mong alagaan ng mabuti ang aking minamahal na apo sa hinaharap. Kung hindi, Alan, huwag kang mag-alala. Mamahalin ko si Cheryl. Ng buong puso't isip. Ngayon, ang lalaking ikakasal at babaeng ikakasal ay magtutulungan na isuot ang kanilang mga singsing ng pag-ibig at pangako. Cheryl, salamat. Sa pagpili sa akin at pagtulong sa akin, na bumangon noong ako'y nasa pinakamababa, sa hinaharap, sa hirap at ginhawa, sa karalitaan o kayamanan, sa karamdaman at kalusugan. Ako ay laging magiging magalang, magmamahal at mag-iingat sa'yo. Sasamahan kita. Hanggang sa huling hininga mo. Akala ko, hinahanap-hanap ka pa rin niya. Hindi ganoon. Hindi lang siya makapag-let go. G. Whitmore. Tapos na ang seremonya. Hindi mo na pwedeng pagsisihan ngayon. Hindi ko ito pagsisisihan kailanman. Hindi rin kita hahayaang pagsisihan ito. Cheryl, mahaba pa ang ating lalakbayin. Sabay tayong maglakad, ha? Sige. Halik, halikan mo siya. Tiyak na magiging masaya sina G. Whitmore at Binibini Show. Congratulations, magkaanak na kayo agad. Ang nakaraan ay parang usok na naglaho, tapos na ang lahat ng nangyari noon. Cheryl, magiging masaya tayo habang buhay.